Isang pagbati sa iyo, Sir Paul, maging sa mga listeners mo. Tawagin niyo na lang akong Mike Ivan. Isa akong ordinaryong tao. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, hindi pangkaraniwan. Taong 2002 ito nang mangyari. Sa gitna ng kasiyahan ng Dinagyang Festival sa lugar ng Iloilo. Masaya sana ang biyahe naming magkakaibigan doon sa lugar na iyon. Kung hindi lang dahil sa isang insidenteng hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Galing kami noon ng Maynila. Kasama ko noon si Noel. Kababata ko siya at matalik na kaibigan. Unang beses naming makapunta noon sa Iloilo, kaya hindi ko maitatangging excited kaming dalawa. Sa katunayan, 2 araw bago kami bumiyahe patungong Iloilo, todo plano kami ng mga gagawin namin at todo paghahanda talaga. Dumating kami 1 araw bago ang pinaka-main event. Kumuha kami ng murang hotel malapit sa may city center. Unang araw pa lang ay ramdam ko na kaagad ang energy ng Dinagyang Festival. Ang mga kalsada ay buhay na buhay. May tugtugan, tawanan at kalansing ng palamuti na nagmula sa mga costumes. Sobrang tuwang-tuwa naman kami noon na para bang mga bata na noon lang pinayagang lumabas ng bahay. Pagkatapos naman ng buong araw na gala at kain, napagpasyahan namin ni Noel na bumalik muna sa tinutuluyan naming hotel para makapagpahinga bago ang huling parada sa gabi. Pagdating namin ay diretso kaagad ako sa banyo. Medyo malawagang CR, may 2 cubicle at lababo. Pumasok ako sa unang cubicle para umihi. Ilang saglit pa ay sumunod sa akin sa loob si Noel. Napasili pa nga ito sa akin noong bago siya dumiretso sa kabilang cubicle. "Bilisan mo naman pre, gutom na ako." "Oo na, sandali lang." Pagkalabas ko ng cubicle ay agad akong napahinto ng masulyapan ko si Noel na nakaupo sa unang higaan ng double deck. Nagtaka ko nun dahil nauna pa siyang natapos sa akin sa pag-ihi. At isa pa ay hindi ko naman narinig yung mga yapak niya nang lumabas siya ng CR. "Noel, ang bilis mo naman yatang matapos ah. Anong ibig mo sabihin, Mike?" Teka, hindi ba pumasok ka sa loob ng banyo? Nagreklamo ka pa nga sa akin na gutom ka pa nga mo eh. Huwag mo nga akong takutin, kakapasok ko lang dito. Lumabas kasi ako saglit kanina. Tignan mo, bumili nga ako ng sigarilyo. Mas lalo akong naguluhan sa mga sinabi niya. Lalo na nang ipakita niya pa sa akin ang sigarilyong binili niya. Mabilis kong sinilip ang CR. Nakabukas ang 2 pinto ng cubicle. Walang tao at walang bakas ng kahit na sino. Napanganga ako at napalunok. Pilit kong ipinagkibit balikat at inisip ko na baka nga nagkamali lang ako ng dinig. Pagkatapos noon, ay bumalik kami ni Noel sa labas para manood ng parada. Dinagsa ng mga tao ang city. Sobrang ingay ng tambol at hiyawa ng mga tao. Nalibang kami ni Noel kakapanood sa parada. Panay ang pag-ikot namin at pagtikhim ng iba pang pagkain na naroon. Sa sobrang pagkatuwa at pagkalibang ay hindi ko man lang namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pasado 11:00 na ng hating gabi nang makabalik kami ni Noel sa hotel. Mabilis pa nga akong napaakyat sa ikalawang palapag ng double deck at dala na rin ng pagod ay agad akong binagsak ng katawan ko. "Pre, labas lang ako saglit ah. May bibili lang ako sa store. Gusto mo ng tubig?" Umiling lang ako. Sobrang antok na ako para sumagot ng matino. Paglabas ni Noel ay narinig ko ang pagsara ng pinto. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong silid. Umikot ako sa pagkakahiga at pilit tinutuloy ang naudlot na tulog. Makalipas ang ilang minuto, narinig kong bumukas ulit ang pinto. Mabilis akong napamulat noon at napasilip pa ako kay Noel dahil ang bilis niya yatang nakauwi. Tinawag ko pa nga ang pangalan niya ngunit tahimik lang siyang dumiretso sa loob ng banyo. Ni hindi niya ako nagawang lingunin. Ilang saglit lang ay narinig ko ang pagbukas ng gripo mula sa loob ng CR. Yung para bang may naguhugas ng kamay. Kumalabog ng bahagya ang takip ng inidoro.
Hinayaan ko lang si Noel. Naisip ko na baka pagod din siya kaya hindi niya ako kinibo. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Tinakpan ko ang kumot ang sarili ko at takmang matutulog na sana nang may kumatok sa pinto. Noong una, hindi ko yun pinansin. Ngunit habang tumatagal, ay mas lalong lumalakas ang pagkatok sa pintuan at kasunod noon, narinig ko ang boses ni Noel. Otomatikong napaupo ako noon bigla. Hindi ako nakakibuka agad. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Dahan-dahan akong lumingon sa banyo ngunit nakasara ang pinto. Nawala rin ang ingay na narinig ko kanina. Kaagad akong bumaba sa double deck saka ko binuksan ng pinto si Noel. Pawisan siya at may dalang bote ng tubig at supot ng tinapay. Bakit mo ako sinarhan? Kanina pa ako kumakatok eh. Kakabalik mo lang? Ha? Oo. Ang haba kasi ng pila. Teka, nakatulog ka na kaagad nun? Kung ganun eh, sino yung taong pumasok kanina? Sino ang pumasok sa banyo? Mali ko sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Napahinto ako sa sinabi niya. Mabilis akong tumakbo papunta sa banyo. Pero pagdating ko roon, wala akong naabutang kahit sino. Sobrang tahimik sa loob at walang bakas ng presensya. Muli kong naalala ang nangyari noong umaga. Posible bang hindi guni-guni ang lahat ng iyon? Sino ang nilalang na yun? Nakamuka at kaboses ni Noel. Bakit palaging sa banyo siya nagpapakita? Multa ba talaga yun? Ano ba talaga yun? Basta kung ano man. Bakit ako ang pinipili niyang pagparamdaman o guluhin? Sa mga sandaling iyon ay sinabi ko na ang lahat kay Noel. Pinagtapat ko sa kanya na may nakita, nakausap, naramdaman na kamukha niya. Doon naman natigilan si Noel at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Nakakakilabot naman yung mga pinagsasabi mo, pare. Totoo ba yan? Anong ibig sabihin mo may doppelganger ako? Maging ako ay hindi rin makapaniwala at talagang kinikilabutan sa mga nangyayari. At noong gabing yun, hindi na rin talaga ako nakatulog. Kakaisip sa mga nangyari. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Noel. Tahimik na nag-check out. Akala ko nga ay tapos na. Makakaalis na ako pero hindi pa pala. Nasa airport na kami nito. Naghihintay na lang ng flight. Nang maya-maya, nagpaalam po si Noel na iihi lang daw ito. Pumayag naman ako. Niyaya pa nga niya ako pero sabi ko hindi naman ako naiihi. Lumipas sa mga minuto. Ako abala lang sa panonood ng telebisyon doon sa may airport. Nang maya-maya, may tumabi sa akin. Hindi ko naman masyadong pinansin pero sigurado akong si Noel yun. Base sa suot, sa damit at sa itsura niya sa peripheral vision ko. Hindi ko lang siya masyadong pinagtuunan ng pansin dahil busy ako. Nagustuhan ko kasi yung pelikulang pinapalabas. Linawin ko lang po Sa bandang kaliwa ko po siya umupo. Tapos yung upuan po ay alam niyo po yung sa mga airport. Yung stainless na isa-isa tapos dikit-dikit. Tapos pahaba. Tapos nakalinya-linya tapos sunod-sunod. Tapos butas-butas po siya. Yun, ganun. Tapos nasa bandang kaliwa po yung umupo po nung una. Ngunit maya-maya ay laking gulat ko na lamang nang may isa pang tumabi sa kanan ko. Sa pagkakataon na iyon ay doon na ako natauhan. Napalingon ako sa kanan ko. Noel? Oh, at para ka nakakita ng multo. Pagbaling ko naman sa kaliwa ko, wala na akong katabi. Hindi ko alam kung mapapasigaw ba ako, matatakot o kung ano pa man. Pero sa malayo, sa maraming tao, may nakita akong kumakaway sa akin. Isang itim na anino. Kasabay nun, tinawag na kami dahil boarding na daw ng mga pasahero doon sa plane namin. Tanong ng tanong si Noel kung ano daw bang nangyayari, kung bakit daw namumutla ako, kung bakit daw para akong takot. Pero hindi na ako nagpaliwanag sa kanya. Kinuha ko mga bagahe ko, ang ticket ko at umalis na ako. At sumunod naman sa akin si Noel.
Buong biyahe sa eroplano ay talagang hindi ako nagsasalita. At nang nasa Maynila na kami, nang nasa taxi na kami at pauwi na kami, doon ko lang sinabi sa kanila ang nangyari na sa totoo lang, nagpakilabot, nagpakaba, nagbigay ng trauma sa aming dalawa. Mula noon hindi ko na rin pa nakita pa ang kung anumang yon, doppelganger o anino. Ang importante na lang sa amin, ligtas kaming nakabalik. At hanggang sa mga puntong to, hindi ko na naranasan pa ang ganoong klaseng karanasan.